Oh, mga kababayan, ito na nga lang po muna ang itopic natin. Oh, Nakakatawa ang sinasabi ni Attorney Sal Panelo. ayan, dito muna tayo. Mga kababayan, mas mainit pa to eh. Oh, ang pagbanat ni Gadon, mga bossing, kay Sal Panelo. Eh, alam niyo naman si Sal Panelo. Hindi mo alam kung basag yun lagi eh, no? Kung araw-araw eh may tama sa ulo si Sal Panelo, mga bossing. Kung ano-ano na din po ang sinasabi ha. At ang Vice Presidente daw po ay lalagpasan ang impeachment ng nakangiti, walang stress at kung ano-ano pa. Sabi ni Annabel Maneja, wala naman kwentang press con. Sabi kala ko, kwentuhan lang yung press con. O game, ito na lang, siga doon. Na kaya daw ini-impeach si Sara ay dahil para mapigilan ang pagtakbo nito sa 2028. Nako, Saglit lang. Hindi yata alam ni Panelo, mga kababayan, na kaya ini-impeach po ang ating Vice Presidente dahil doon sa ayaw nilang magpaliwanag. Dahil doon, mga bossing. Hindi yung dahil lang sa natatakot sa 2028. Hindi po. Ang taong bayan may hinahanap na kasagutan po sa kanila at pondo ng bayan yung katanungan. At alam niyo naman po kung bakit naghihirap ang sambayan ng Pilipino, mga bossing. Dahil sa mga magnanakaw nating mga politiko. Hindi ko pa sinasabi si Inday Sara Duterte ha. Hanggang ngayon po hanggat hindi na ipuprove na guilty, para po sa akin, ayaw lang nilang sumagot at hindi pa din nila sinasagot o iniiwasan nila yung pagsagot sa ganun. O kaya ang sagot ng taong bayan at sagot ng mga naghahagilap kay Inday Sara Duterte, impeach na lang. Total wala namang transparency ang Vice Presidente. Isama mo na yung pagpapategi sa Pangulo, sa asawa ng Pangulo at sa pinsan ng Pangulo. Di ba? lakas naman ng kanilang ilusyon. Walang boto ang mga Duterte at the most 5 million. Si Sal Panelo nga, kasama niya sa mga billboards, mga higanting billboard, mga poster, mga advertisement sa radyo, sa TV at sinasabi na Sal Panelo, panalo. Pero Sal Panelo, panalo. Si Sal nga ni sa survey nga lang ho, hindi nakatikim na umakyat sa top 12 yung pangalan ng Sal Panelo. Di ba? Tapos sasabihin mo, Sal Panelo, panalo. Sabi ni Backyard Farming ni Kuya, mas masakit pa daw ang ma-impeach kaysa maiwan daw ng boyfriend. Baliw talaga ang saraulo na yan. Sakto, nasa Mandaluyong siya, pinasok na. Sana sa mental. Ay, tutuloy pa natin. anong boto nakuha niya? Nandyan siya sa kulelat na mga nasa top 30. Wala siya doon sa top 20. Makikita mo doon na walang boto ang Duterte, konting-konti lang. Kaya lang nanalo si former President Rodrigo Duterte noong 2016 ay dahil sinuportahan siya ng mga Marcos loyalists. Yun po ang katotohanan, mga kababayan. Yun po ang malapit sa katotohanan, mga bossing. Bakit? 2015, 2014, 2013, kilala na ba ang mga Duterte sa buong mundo? Yung ano lang po, real talk lang po, mga bossing. Real talk lang. Kilala na 2013, 14, 15? Hindi. Nung umpisang nagsumigaw ang dating Pangulo, na kumbaga, nagpaka-Marcos siya doon sa eleksyon. Doon lang naman po pumutok lalo, mga kababayan. Ano po? Doon lang po pumutok. No? Dahil sabi ni Elmir, bot Nemo. Uy, wala dito si Nemo. Finding Nemo, hinahanap nga si Nemo Oh, tuloy. Dahil no choice. Alang-alang iboto si Marrojas o kaya si Binay na parehong Correct ko yun, mga kababayan. Ano po? Na parehas na dilawan. Ayaw nga natin doon sa mga politikong dilawan dati, mga bossing. O, di ba? Sino pipiliin mo? Di mag-Rodrigo ka, tapos narinig mo pa na, Marcos. Gumagano si dating Pangulong Duterte.
Oh. Eh di siya pipiliin mo kaysa doon kay Binay at kaysa kay Mar Rojas. ilaw. Kaya, binoto na lang si Duterte dahil nangako siya na ipapalibing niya ang the late President Marcos Sr. doon sa libingan ng mga bayani. Kaya yung mga Marcos loyalist, bumoto sa kanya. Kaya hindi pwedeng sabihin na maraming boto si Sara. At the most, 4 million to 5 million lamang ang makukuha niyang boto. Noong 2021, nagpa-survey ang Malacanang kung sino ang malalakas na kandidato. At ito ay pinasurvey nila, internal survey sa mga congressman. At ang lumabas doon, number 1 si BBM, number 2 si Leni, number 3 si Isko, number 4 lang si Sara. Kaya nga siya hindi tumakbo. Kaya lang siya napilitang tumakbo na Vice President dahil kung kay BBM ay siya ay mananalo. Pero walang boto ang Duterte at the most. Ako, isa din ho ako, mga bossing. Ano po? Isa din ho ako. Na kaya ko sila ibinoboto dahil po sa mga Marcos, mga kababayan. 5 million ang makukuha nila. Kaya hindi dahilan niyang eleksyon sa 2028 para i-impeach si Sara dahil hindi naman siya mananalo. Yun nga mga Tsaka ito ho, may mga reklamo. Meron tayong mga ipinapasagot na ayaw ho nilang sagutin, mga kababayan. Attorney, isang malupit nga, isang malakas. Sigawan mo yung mga DDS. Mga bobo! Ganunin mo nga, attorney. Dali! Kaso mukhang hindi na yata nagsisisigaw si attorney ng mga bobo, ng bobo no? maisog rally nila, yung mga Wala na yun! Maisog pa. Di ba J. Templique at Ma'am Chris Rose? Wala na yun, hindi na uso yung maisog na yun. Oh, ang tagal-tagal nagsusumigaw ang dating Pangulo, isog ka ba? Isog ka ba? Isog ka ba? Walang pumupunta. Oh, nung pinatawag sila sa Kongreso, 2 araw bago yun pumunta sila sa Kongreso, ang tatapang. Tapos pagdating na nung araw, wala na. Hindi na dun pumunta. Tapos sasabihin nila, matalino lang kami. Meron bang matalino yun? Kung matalino sila, naidepensa nila yung sarili nila. Doon sa Kongreso. Di ba? Attorney. Oh. Nagagalit mga DDS pag tinatawag kitang attorney. Isa lang, no? Isang mga DDS, bobo! Isang ganun niya. isog rally, wala pang 300 ang nagpupunta at ang karamihan pa doon ay mga paid vloggers at yung mga tauhan nila. Kaya hindi mo masasabi na meron silang mga tao na mga butante na milyon-milyon para sapat na makapagboto o makapagluklok. Ito kasi mga DDS na to Inuutusan ng dating Pangulo, inuutusan ni Duterte. Hinahamon na, isog ba kayo? Isog ba kayo? Ang putek. Wala, ayaw mga lumabas. Hindi pinapakinggan si Duterte. Lagi sinasabi, hanga kami sa iyo, Pangulo. Kahit ano po gagawin namin para sa inyo, Pangulo. Yung pagpapalabas sa kanila, hindi nila sinusunod yung matanda. Oh. Iyo ba? Kaya yung isog-isog na yon, wala na po yung utog na lang. Utog na lang po. Ng isang presidente. Napakalayo. Wala. Nabitin ako doon, attorney. Nabitin ako doon. Walang sigaw na, mga DDS, bobo! Ganun yung gusto kong marinig mga kababayan.